Isang magandang umaga po at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Muli po, ako'y nakatayo sa harapan ninyo. Isang po, inassign po ako ni Pastor Fernan sa pagbibigay ng mensahe sa araw nito. Ngayon ko po napatunayan na talagang ang pag-pray for ng message, nararanasan ko po yung, kahit ilang linggo lang po naranasan ko, yung nararanasan po ng ating mga pastor sa pag-prepare ng message. Last Sunday po, galing ako sa diet po. Nag-preach din po ako ngayon. For the first time, naranasan ko pong back-to-back na mag-speak po ako. Kaya iba na po yung journey ko na nilalakaran ngayon. Salamat kay Lord. Ito po yung opportunity to serve God. Alam ko, sinabi ko po last nag-speak ako dito, karangalan po na paglingkuran ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? There's a blessing when we serve God. Amen? Kaya po, mahirap po pala, maganda ng mga mensahe para bang isang nagluluto po tayo. No? Pata pong magluto kasi siyempre, gawan mo po yung best mo. Kaya kapamangan hanggang may aluto itang buri mong iluto, iserve ka rin ang anak mo. Po, naranasan ko po nung nagtatrabaho ko sa isang hotel, alos 12 oras po, diretso. Hindi po kami kumakain, nakatayo po kami para i-prepare lang po yung meal sa araw ng program po o yung tawag po dito, yung kasalan po. Ipiniprepare po namin lahat ng kakainin, mga main course, mga tawag dito, pampatamis po, yan. Alas 12 oras po, nag-prepare kami. Ganon din po pala, nag-prepare ng message, kumisan, fasting po, prayer. Nung linggo, nung Lunes, sinabihan ako ni Pastor, ikaw mag-speak this Sunday. Talaga pong, mayroon po talagang kaba at minsan pagod, spirit sa fasting po natin. Kaya kung minsan, isipin mo, magugustuhan kaya yung niluto ko. Minsan, kasi po tamo po para-pareho, panlasa na po. Minsan, ating mapait, panlasa, ating malat, ating mayumo. I pray to God, sana po, king kaurasan ni maging manyaman niya po panlasa yung kakatama pong dandaman ini. Amen po ba? Sana po, nung maslam niya man kaya kayo, praise God. Nung mapait siya man para kaya kayo, praise God. Nung malat siya man po para kaya kayo, salamat King Lord. At inya mo pong burang ituro kaya katamo, king kaurasan ini. Amen po ba? Praise God. Palakpan tayo, Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Buri kaya, baik kaya po yung message ko, buri kaya mo pong share kaya pong kaya pong 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi po, we all experience times of testing which is normal for every human being, but God will be faithful to you. He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test of trial. Test of trial. So that you can bear it, and each test is an opportunity to trust Him more, for along with every trial God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Po, na-quiet time ko po ito sa devotion ko. Sabi dito, we all experience times of testing. Lahat po tayo ay dumadaan ng mga pagsubukan. Amen po ba? Lahat po, mawawala lang po ang testing kapag patay na po tayo. Lahat po ay dumaranas ng testing. It's normal for every human being. Ito po ang kabutihan ng Panginoon. But God will be faithful to you. But God will be faithful to you in times of our testing. And then sabi dito, He will screen and filter the severity. Alam po yung severity, yung kalubahan ng mga trials po natin. Kung gaano kalubahan. Sinabi niya, hindi lang po niya ini-screen, pinifilter niya po. Bakit po? And of every timing of every test of trials you face so that you can bear it. Sabi, tingnan po ang kabutihan ng Panginoon. Kapag dumadaan po tayo ng testing, ini-screen niya, pinifilter niya pa. Para sa gayon, pinipili niya po kung makakayanan po natin ang mga pagsubok na ito. Napakabuti po ng Diyos sa atin. And each test is an opportunity to trust Him more for along
with every trial. Ito po, opportunity po wala yung mga trials sa ating mga buhay. To trust Him more. Magtiwala pa po tayo sa mga trials nito. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Ito po pong isang kabutihan niya. Bibigyan po tayo, provide po ng paraan, ng kada daanan ng Panginoon para makapag-escape po tayo o malampasan po natin ang mga pagsubok na bibigay niya sa atin. We will bring you out of victoriously. Yan po, bibigyan po tayo ng tagumpay ng Panginoon. Amen. Remember, we are destined for greatness. Pakisabi po sa kayong katabi, you are destined for greatness. Maliwanag po sa Jeremiah 29:11. Sabi ni Lord, I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Sabi niya po, and God wants us to unleash your highest potential towards success, happiness, and significance. Yun po ang destiny sa atin ng Panginoon. Yun po, gawin niya tayong maging success, hindi lang po success, maging happiness, and significance bago man tayo lumisan sa mundong ito. Ano mong success kung wala ka namang happiness? Hanin mo yung success sa happiness kung wala ka namang significance, wala ka mang iniwan na legacy dito sa mundong ito. Pero kapatid, ipakikita sa atin ng Panginoon, as we walk, as we run our faith in the Lord, tuturan niyo po tayong magiging yung full potential po natin towards success and happiness and significance. Ipapararas niya po sa ating mga buhay sa araw na ito. Okay? Tamang-tama po ang aking mensahe ngayon dahil umuulan po, malamig. Ngayon po, painitin po natin. Pag-uusapan po natin ang pagtakbo. Nano pang mag-jogging, Kenny? Diba? Pag mag-jogging tamo, kukondisyon tamo ka tamo, ipapawas tamo po. Yapin, istuya pong isting luto ko ni marimla po, kailangan mapalisabo. Yung pagpupuking ka orasan na ini. Sana po, makarandam tamo, at balo ko po yung banal espiritu, yung patuloy na mag-bless kay katamo. Amen po ba? Sabi niya, that's why we must, sabi po sa, basahin po natin sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Ito po yung text po natin sa umagang ito. Sige po. Therefore, since we are surrounded by a such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Yung po yung entangles nakakagambala. And let us run with perseverance. Race mark out for us. Yung nasabi po ni Brother Christian kanina, verse 2 in Hebrews chapter 12, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Sa Tagalog po, sa Hebreo chapter 12, verse 1 to 3. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsaang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinaya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tinis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o pang-inaan ng loob. Yan po. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, persevere in faith by focusing on Jesus. Ulitin ko po. Persevere in faith by focusing on Jesus. Okay. May dalawang punto lang po tayong pag-aaralan sa umagang ito. Hallelujah. Sabi po dito sa aking note, perseverance in faith and ministry requires minimizing obstacles and maintaining our focus on Jesus Christ. Yung daw ating perseverance sa faith and ministry requires minimizing obstacle. Ano pa yung mga obstacle? Yung mga kabigatan po na nararanasan natin and maintaining our focus on Jesus Christ.
Sabi po sa aking introduction, you must understand that the Christian life is one of walking by faith. Tayo po mga Christian is walking by faith po tayo. We entered into His new life by turning away from faith in ourselves to put all our faith in Jesus. Nung binigyan tayo ng bagong buhay ng ating Panginoon, yung pong dati nating pagtitiwala sa ating sarili, ibinigay na po, isinali na po natin lahat sa ating Panginoong Jesucristo, yung buong pagtitiwala po natin. Yan po ang nagawa nung tayo nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung buong pagtitiwala po natin, sinali na po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi po ng Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. And 2 Corinthians chapter 5, 7, for we live by faith, not by sight. Ulitin ko po, the just shall live by faith, and for we live by faith, not by sight. Isa po sa mga puntos ni Pastor Fernan last Sunday, at napanood ko po sa kanyang mensahe, sabi ko po, faith will give you courage in the middle of the battle. Tandaan niyo po yung mga points na sinabi ni Pastor. Faith will give you courage in the middle of the battle. Alam niyo po, tayo po ay nasa mid of battle. Nasa mid of race po tayo. Sino pong naniniwala? Ayon po sa ating binasa sa Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Nasa race course po tayo. Tayo pong lahat ng mga Kristiyano, may kanya-kanya po tayong takbuhin. Hindi kamukha ng katabi mo, hindi kanya kamukha sa akin. Kanya-kanya po tayong takbuhin dito sa mundong ito. Pero tuturuan tayo ng Panginoon kung paano magiging persevere sa ating pananampalataya upang malampasan po natin ang takbuhing ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. 2 ways to persevere in our faith in journey. Dalawa lang po papag-aralan po natin, mga paraan upang maging persevere po tayo. Kapag po sinabing pag sumikatan po natin, yung faith po natin sa buhay po natin. Sabi po sa note ko, easy to become spiritually weary if we are not prepared for the difficulty and length of the race. Yan po. Mabilis po tayo daw maging mapagod kung pong hindi po tayo prepared sa ating takbuhin ito. Yung difficulty ng ating pagtakbo. Remember po, Christianity po hindi po madali. Meron pong difficult sa buhay po natin. Christianity is not a 100-yard dash. It is a marathon of endurance. Tandaan po natin, Christianity is not a 100-yard dash. It is a marathon of endurance. Kaya sa may kasabihan, matira ang matibay. Tama po ba? Matira ang matibay. Sa competition po, meron pong 100 dash, 500 dash. Yung matibay, yung matira, siyang may gantimpala. Kaya din sa atin po, ilan tulad tayo po ni Apostol Pablo bilang mananakbo. Meron po tayong kanya-kanyang takbuhin sa buhay po natin. It's not a 100-yard dash, it's a marathon of endurance. Kaya po sa point ko sa number 1 is keep running your race. Keep running your race. Fighting the fight. Ipaglaban mo ang iyong laban. Pwede pong pakisabi sa katipo, ipaglaban mo. Praise God. Sa every chapter 12 verse 1, sabi po sa ilang words na binasa, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us. Meron po tayong great witnesses nag-encourage upang takbuhin po natin ang kanya-kanyang race po natin sa buhay. Sa kanilang pagtakbo, sa kanilang mga buhay, nag-work po yung faith na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Kaya naging matagumpay po ang kanilang pamumuhay. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, sino po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na great witnesses? Kung babalikan po natin ang chapter 11, but those great heroes, the faith from chapter 11 of Hebrew,
whose life of faith and perseverance bear witness to us that faith works. We have before us a great cloud of witnesses who are willing to testify that they had lived the life of faith and it worked for them. Sila po tinutukoy ng chapter 11. Yung pong naunang mga Kristiyano, sila Abraham, sila Moises, sila Noah, sila David, sila Jacob, Isaac, sila po ang tinutukoy ng chapter 11. Yun po yung sinasabi ng heroes of faith. Sila po yung mga bayani ng pananampalataya na sa kanilang buhay, nag-work po yung faith nila, kaya nakayanan po nila ang kanilang lakad sa kanilang pamumuhay. Sila po yung examples, not onlookers. They have proved their testimony, their witness that the life of faith is the only way to live. Pinatunayan lang po nila na para sila'y mabuhay dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya maging persevere po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po tayo makakatagal kung wala po tayong pananampalataya sa takbuhin ito. Faith lang po talaga ang magdadala sa atin upang mag-endure po tayo, upang makapagtiis po tayo sa ating mga takbuhin sa ating kanya-kanyang buhay. Amen po ba? In their lives, we see the lifestyle that pleases God, lifestyle that revolved around faith. He says, these are our examples. If these folks can do it, then we can do it too. They are on our team. Kung nakayanan po nila na magtungkumpay dahil sa kanilang pananampalataya, kaya din po natin yun. Dahil po isa lang po ang Diyos na pinaglingkuran nila. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ang Diyos nila ay gumawa noon, ang Diyos din natin ngayon, nakamukha ng Diyos na pinaglingkuran nila, ay kaya din tayong magtagumpay sa ating takbuhin na ito. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. They are on our team. Sila po ang ating mga inspirasyon sa ating paktakbo, sa ating pananampalataya. Maybe, meron po kayong inspirasyon sa buhay nyo, yung mga naunang mga Kristiyano na pumanaw na. Maybe, yan po yung mga kapatid natin na lingkod ng Panginoon. Sila po ang inspirasyon natin mula kay si Ate Josie, na Pastor Larry, Pastor Ronnie, yung mga kasama po nasa P12, si Ate Baby, Sister Melly. Yan po, sila po yung mga great witnesses po natin. Kasama po sila. Nag-cheerleader po sila. Kung nakayanan nila ang takbuhin nila, kakayanin din natin na magwagi sa buhay po natin. Kaya they are on our team. They are example. We inspire them sa kanilang mga buhay, sa kanilang pananampalataya, kung paano nila tinapos ang kanilang journey ng buhay nila sa mundong ito. We can look at them and see examples of faith and perseverance under imaginable circumstances. Sila po ay hindi naging perpekto. Meron din po silang pagkakamali. Meron po rin silang pagkukulang sa kanilang pakdakbo. Subalit, tingnan po natin si David. There's David who committed adultery and murder and he finished his race. Si David po, naranasan niya po na mag-commit ng adultery and murder, pero tinapos niya po ang kanyang takbuhin. John Mark the quitter who ran when Jesus arrested and he finished the race. And Mary the prostitute, she finished the race. And Job, who suffered so much as he finished. Stephen, who was hated and stoned, and he finished. Sila po, hindi po sila perpekto, pero po, natapos po nila ang kanilang takbuhin sa buhay po nila. Dahil po sa pananampalataya nila sa ating Diyos. Perhaps you could name some other witnesses that have inspired you. Na-inspired po tayo sa buhay. Naalala ko po si Pastor Ronnie, kapag inimbita ka po sa kanilang bahay, na-inspired po ako sa kanyang buhay. Hindi ka po, naka po paranupan po, tapong papuntalan na ka, patangusan na ako, paro, kinita mo mga, talaga pong pakabsyan na ka po, naka po paulyan marano. Pastor Ron is not perfect, pero nakita ko po sa buhay niya, na-inspired po ako, sa kabila ng kumisan, mayroong desisyon, ang ating punong pastor, kumisan, hindi siya sangayon, pero kapag sinabi na pastor na final na,
sumusunod po siya. Apo, alam po natin ang katangian ng Pastor Ronnie, kumisan, yun po, hindi po naging perfecto, pero na-inspire po ako sa buhay niya. Kung paano niya tinapos ang kanyang race dito sa mundong ito. Kaya, minsan po, naisip ko na lulungkot ako, hindi na ako makapasyal dahil ginagawa pong hangout namin kumisan sa lugar nila. Doon po kami nagkakaroon ng refuge. Doon po, nagpapalakas po kami doon sa lugar nila. Nagkakasharingan po, nagkakainan. Kasi po, kailangan po natin itong mga bagay nito, itong mga mentor po natin ito, yung mga witnesses po natin. Sa panahon po natin, mentor po natin, you need your mentor, you need your cell group leader. Po. Kasi po, tao lang po tayo, nangihina po tayo sa lakbong ito. Meron po tayong kakanyang obstacle sa buhay po natin. We need our mentor, our cell leader, para po maging matagumpay po tayo sa ating paglakad sa mundong ito. Kaya po, huwag niyong baliwalayan yung mga cell leader niyo. Kapag sinabing mag-cell group tayo, pumunta kayo. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon kasi nagpiprepare din sila yan. Nananalangin sila yan para mapalakas ang bawat isa. Ang pagtitipon po natin, hindi po sapat ito. Kaya meron po tayong ginagawang cell group to edify us. Palakasin po tayo sa ating pananampalataya. Kaya pasalamatin niyo po kung meron pong nag-cell group sa inyo, nagme-mentor sa inyo. Yun po ay blessing para sa atin. Sige po, palakpakan natin ang mga mentor po natin, ang mga cell leader po natin. Hallelujah! Tandaan po natin, those who have been faithful to the end of their journey and still look you in the eye and testify that their faith in Christ means everything to them. Po, yung kanilang pananampalataya means everything to them. Dahil sa faith po nila, kaya natapagtagumpayan po nila ang takbuhin ito. Okay, kung tingnan po natin, ang text na binasa natin, sabi po, throw everything that hinders and the sin so that easily entangles. Alam po yung salitang entangles, yung nakakakambala. Tandaan po natin that if we want to really run, we have to get in shape. Tandaan po natin yun. That if we want to really run, we have to get in shape. Ang tumatakbo po ay kailangan nasa shape po siya, nasa tamang pangangatawan. Kasi po, kung wala po sa tamang pangangatawan, kung wala po sa tamang kondisyon, hindi po siya mag-endure. Kaya sinabi po ng Apostol Pablo, throw up everything that hinders and the sin that so easily entangles. Yung nakakakambala sa buhay natin, sa pagtakbo natin. Sabi to, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. You cannot run when you are way down. You cannot run when you are tangled in a net or rope. Tama po yun. Kung may dala po tayong kabigatan, mahirapan po tumakbo. Kung may dadala-dala siyang mabigat sa kanyang likod o sa kanyang mga kamay. Kaya po, what are the weights of your life? Ano po yung bigat na nararanasan natin? Kaya hindi po tayo makalpas, hindi po tayo makatakbo sa takbong ito. Might be some previous relationships that are not helping you draw close to Jesus. Yun, yung mga relationships nyo, ngayon at yung previous nyo. Might be some possessions that you are value too much. Yan, ulitin ko po. Might be some possessions that you value too much. Masyado mong binavalue yung possession mo, kaya nakakalimutan mo na ang paglilingkod kay Lord. Might be some pleasures that consume too much of your time. Ulitin ko po. Might be some pleasures that consume too much of your time. Might be unnecessary things which are hindering you, like the computer games. Mga kabataan, the hidden alcohol, the television, yung mga Netflix na po. Okay. The videos, the magazine, the novels. Yung mga nobela, mga Korean nobela. No? Minsan po maraming napupuyat sa mga Korean nobela. Nakakalimutan na po nilang mag-devotion. Po. Kaya po, we need, or maybe, perhaps, the desire of sensuality and lust. Maaari po, ito po yung nagpapabigat sa atin para hindi tayo makatakbo sa ating takbuhin.
Sila po ang pumipigil sa atin upang makalpas, lumipad, at tumakbo para sa ating pananampalataya. Or maybe the people that weaken you. Yung yung mga tao na pumipigil sa atin, maraming negative na sinasabi sa atin. But which you know are holding you back in the race for faith, holiness, and parang yung sinabi na nag-holding back po sa atin, na-hold back po sa atin, na hindi natin kaya. Naalala ko po yung chicken mentality, alam ko po na kwento ni Pastor, natatanda niyo pa po. Okay, kwento ko lang po, isang chicken at ang eagle. Okay, minsan po mayroong isang farmer, naglalakad po siya sa kanyang bukid, meron po siyang napulot na isang itlog. Sa kanyang kamalayan, hindi niya po alam ang itlog na ito kung manok siya. Pero ang ginawa niya po, dinampot niya ang itlog na ito at patapos niyang tinignan, nilagay niya po sa isang nest. O yan po yung, ano po Tagalog yung nest? Pugad. Yan. Pugad ng manok, yung itlog na kanyang napulot. Sa pag-asa pong mapipisa din sa takdang panahon. Ganyan nga pong ginawa ng farmer nito, nilagay niya po yung itlog sa kanyang nest ng isang chicken. And then po, yun po yung nangyari, napisa po ang itlog na yon. At sa kanyang paggisi o sa kanyang pagmulat, ang nakalakihan niya ay mga manok, environment ng mga manok. At nakita niya ang mga manok ito kung paano kumain, lumakad, lumipad, kahit lumipad lang na mababaw na paglipad. Okay. Maglaro. Ibig sabihin po, namuhay siya sa mundo ng mga manok. Okay. One time po, itong napisang itlog na ito, yung eagle na ito. Kasi eagle po, hindi ko pa nasabing eagle, yung napisang itlog na yon, eagle. One time po, ang itlog, kasamang namamasyal yung kanyang mga siblings, na paniwala niya, siblings niya, mga kapatid niya, kapamilya niya. One time po sila naglalakad, may nakita po siyang lumilipad na ibon. Sa hindi niya pagkakala, isang kalahi niya, isang eagle. Po. Sabi ng eagle sa isang katabi niyang manok, when I grow up, sa pagliki ko, sabi niya, gagayahin ko ang ibon na yon. Gagayahin ko ang ibon na yun sa paglaki ko. Sabi ng katabi ng manok, hoy, magtigil ka, manok ka lang. Hoy, magtigil ka, manok ka lang. Sabi po, ito pong eagle na ito nalungkot. Sadly, this is the true story of eagles and chickens, but also a lot of people. They were born to fly, but choose to walk. Born to be successful, but chose to be failure. Born to live an abundant life, but choose to live in lack. They were born to be a victor, but allowed themselves to be a victim. Nakakalungkot po ang eagle na to, yung pangarap niya na lumipad, yung dream niya na lumipad, nakamatayan niya po. Hindi niya po alam yung binigay ng Diyos sa kanya, yung talento na binigay ng Diyos sa kanya, na kaya niya ring lumipad, na kagayang nakita ng eagle sa himpapawid. Ikinamatay niya po ang kanyang pangarap. Ganito po tayo, kumisan sa mga nag-hold back po sa atin. Yung mga pangarap po natin kumisan, may mga taong pumipigil po sa atin. Sinasabi, oy, magtigil ka, kaatas mo naman pangarap. Manok kamo. Manok kamo, ala kang kararasan. Sabi po, they were born to fly but choose to walk. Son, alam po, sabi ko nga, we are destined for greatness. We are born to be successful but chose to be a failure.
Ipinanganak po tayo upang maging matagumpay, but pinili po natin ang maging failure po tayo. Born to live an abundant life, but chose to live in lack. Ipinanganak po tayo ng manlad, ibinigay po sa atin ng Diyos, pero pinili po natin ng kawalan. They were born to be a victor, but allowed themselves to be a victim. Tayo po'y mananagumpay, pero inayaan po natin ang sarili natin maging biktima po ng ating dahil sa mga negative things na naririnig po natin. Kaya yung pangarap po natin, uminto po tayong tumakbo sa buhay po natin. They remain living like a chickens because of the negative voices that they hear. Things like that, tandaan mo, manok ka lang. Siyempre, ito may mga negative, you came from a poor family and you will remain such. Ito may mga negative things na naririnig natin. You will never get out of that. You will be a failure like your mother. You will never live in abundance. Your marriage has no hope. Your business will not fly. You will never be promoted. Please do your favor. Stop listening to those voices. Remember who you are. Amen po ba? Kung may mga negative nating naririnig, nag-hold back sa atin para tayo ay tumakbo. Those negative things hindi po makakatulong sa ating mga buhay. Remember who you are. Tandaan po natin kung sino po tayo, kung paano tayo nilikha ng Panginoon. Higit po tayo sa agila. Kaya po din nating managumpay. Sabi po dito, ito po ang buhay po natin kung minsan natatali po tayo sa mga particular area of struggle and temptation in our life. Kaya po hindi po tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Para pong mahirap lampasin, ma-overcome po ang ating mga pagsubok, ang bigat ng ating buhay. But for all of us, the key is living a life of faith and walking by the power of the Holy Spirit. Our strength is not ourselves, but in the Holy Spirit. Otherwise, we could never endure. Tandaan po natin, ang laban na ito, kung sarili nating lakas, hindi po natin makakayanan. But when the Holy Spirit and our faith in God, we will endure this race of our life. Amen po ba? Naniniwala po tayo? The Holy Spirit, sasangkapan po tayo ng kanyang kapangyarihan upang ipagpatuloy po natin ang labanan na ating hinaharap. Kaya po, endurance is the key to victory. Endurance, and let us run with endurance the race that is set before us. And let us run with endurance. Sabi po, magtiis po tayo. May kanya-kanya po tayong lakarin. May kanya-kanya po tayong daladalang bigatin. May pagsubok po tayo. May trials po tayo. Pero endurance is the key to victory. The race is described as an agony, not something easy. No bed of roses. Struggle and fight. Po, hindi po easy po yung ating labanan. It's not bed of roses. Meron pong struggle, meron pong labanan sa ating pagtakbo. Sabi nga po ng 1 Corinthians 9 verse 25, so everyone who competes the game goes into strict training. Kaya po nagtitrain ang bawat mga athletes para po may-endure po ang kanilang pagtakbo. Mapagtagumpay niyo po na ang pagtakbo. Kaya we need spiritual discipline sa buhay po natin. Kung nais po nating magtagumpay sa buhay na ito, sa laban po natin to, we need spiritual discipline, we need our cell group, we need mentor, we need Bible study, we need our devotion, praise and worship, upang mag-endure po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. And then, our self-control. Ipakontrol po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. At magkakaroon po tayo ng endurance sa atin. Sabi nga po ng 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. In 1 Corinthians 9 verse 24, run in such way that you may win.
Tumakbo po tayo para tayo ay maging matagumpay. Kung hindi po tayo tatakbo, wala po tayong tagumpay na makakamit. Tandaan po natin, fight the good fight of faith. We must persevere in our faith. Fighting the fight. Paglaban po natin ang pananampalataya natin sa ating pagtakbo. Amen po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Okay, hindi po nagtapos doon sa eagle na inistorya ko kanina. Meron po sequel to, magandang sequel. Okay, may another farmer, habang pong siyang naglalakad, meron po siyang nakitang isang itlog, uli. Kaya tinignan niya po, sa pagkakala niya, isa ring ibon, isang manok, sorry. Ang ginawa niya po, itong another farmer na ito, nilagay niya po muli yung itlog sa nest niya po ng isang chicken. And then po, ilang araw po, napisa po ang itlog. Yun din po, nung napisa ang itlog, ang eagle na ito, ang baby eagle na ito, siya'y namuhay nakasama ang mga manok. Kung paano kumain, maglaro, tumakbo, at lumipad. Namuhay din po siya sa environment ng mga manok. And then one day, meron pong environmentalist. Ano po yung Tagalog nag-environmentalist? Naintindihan nyo na po yun, no? Yung sa mga nature, okay. Environmentalist. May nakapasyal po doon sa isang farmer, sa bahay ng farmer. Doon sa kanyang garden, sa kanyang lugar. Sabi ng environmentalist sa isang farmer, sabi niya, hindi mo alam, eagle ang isang ito. Sabi niya, hindi, manok lang yan. Sabi ng farmer, manok lang yan, hindi eagle yan. Sige, papatunayan ko sa'yo na eagle ito. Then po, ginawa ng environmentalist, dinampot po yung eagle, yung young eagle, dinampot niya po sa kamay, tinas niya po. At tapos, sa pagtas niya, binitawan niya pong paghawak, bumaksak po ang eagle. O, sabi ng farmer, manok yan. Pero sige, papatunayan ko pa sa iyo, eagle ito, ang ibon na ito. Eagle to. Then po, dinampot muli ng environmentalist yung eagle, yung young eagle, umakyat po sa bubong ng bahay ng farmer na ito at doon po, inawak niya, habang pong hawak niya ang eagle na ito, binatawan niya po, nirelease niya po, and then once again, bumaksak na naman po ang eagle na ito. Hindi po siya nakalipad. O sabi ko na sa iyo, bakulit kayo, masas kabuntok, sabi ko na kayo, manok yan. Po, manok yan. O sige, sabi naman ng environmentalist, kitang farmer, o sige, talagang para kaya ka manok ini, adwang ko niya mo ini, kasi dakal na karin manok, ating kapang sisi, kako niya mo ini. O sige, pinayo po yung farmer, sige, kaya kaya niya mo. And then, ang gawa na po ng environmentalist, dela niya po yung eagle, young eagle ini. And then po, dinaretso ya kitang pekamatas, abundok. Nano po yung pekamatas sa bundok yan eh? Yung kasaysayan niya ito. Okay, nano po? Mount Everest, yan. So, dinala niya po sa Mount Everest ang young eagle na ito. Sabi niya, kinausap niyo ang eagle na ito, young eagle na ito. Ganito po kasabi niya. Sabi na, you are an eagle. Kinausap niya po minentor niya po. Senior group niya po. Disciple niya po. Sabi niya, you are an eagle created by God, the only flying creature that can stare at the sun. Tingnan niyo po. You are living creature that can stare. Ikaw lamang ang makakatinig na ibon na makakadiretsong titig sa araw. Sabi niya, you were born to be the king of the birds. Tingnan niyo po. Talagang mini-mentor niya po ang young eagle na ito. With keen high sight, power that is set apart from the other birds, created with special strength. You can fly at high altitudes. Storms will not scare you because you can fly above the storms. Yan po ang mentor ng environmentalist sa young eagle na ito. Hindi po siya bumitaw. Hanggang hindi na po napapatunayan sa young eagle na ito ang kakaiba niyang pagkalika.
sa lahat ng mga ibon. Imagine, He is the king of the birds. Po, He can stare at the sun. Siya lamang po makakatingin na diretso sa maliwanag na sun po, sa araw. Ito pong nangyari. So the young eagle looked straight at the sun, and there, he realized who he was. He then started to spread his wings and flew up so high until he was nowhere to be seen. That was the last time that Ed Byron saw the eagle. Yes, it pays. Realize who you are. Pays off po yung mentor niya sa young eagle na ito. Napatunayan ng eagle na ito na kung sino siya. Kaya niya palang lumipad sa pangarap niya na hindi siya pwedeng lumipad dahil namuhay sa environment ng mga manok na hindi kayang lumipad ng mataas. Pero po, sa kakamentor po ng environmentalist ito, napatunayan ng eagle na ito na kung sino siya. Ganin po tayo. Our next, second point, keep focusing on Jesus. If you focus on Jesus, yes, it pays to realize who you are. Kung kapag ang focus po natin ay palaging na kay Jesus, ipakikita niya po sa atin kung sino tayo. Kapag nakikita po natin patuloy ang liwanag Kristo sa buhay natin, magtatanglaw po tayo. Ibibigyan niya po niya tayong tagumpay upang ang pangarap ng Diyos sa atin ay matupad. Yan po sa atin. It pays to realize who you are. Sabi po nga ng Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah chapter 40 verse 31. Yes, you can fly in the journey of life. Believe that your Creator equipped you wings to fly. God has planned for your future. Always remember that the Lord gave you the power and strength to face the challenges of life. Indeed, like eagles, you can fly at high altitudes in your life. Storms of life should not scare you because you can fly above the storm. Tandaan po natin, masigit po tayo sa agila. We are created so special. Nilikha po tayo ng Diyos. Special po tayo sa harapan ng Diyos. Kung nakaya ng agila na lumipad above the storms, kaya din po nating lumipad sa ibabang ng mga problema, trials sa buhay po natin. Tandaan po natin kung kaano po tayo nilikha ng Diyos. Remember who you are. Remember who you are. Kaya kapag dumanatas po tayong pagsubok, sabihin po natin kay Satanas, makakayanin ko ito. Nilikha ko ng Diyos na may kakaibang pagkalikha sa akin. Tandaan po natin, sabi nga, you become what you believe. Ano man ang yung pinaniniwalaan ay siyang yung mangyayari sa'yo. You become what you believe. Kung ang pananaw mo ngayon, hindi mo kakayanan, hindi mo nga makakayanan. Kung may inaabot mo, parang mahirap, yun nga mangyayari sa'yo. Pero kung naniniwala, kung kaya mo, ma-achieve mo ang mga pangarap mo. God can do something bigger and better if you will follow His voice and believe the purpose why He created you. Be willing to take the risk. Give God the space to bless you and believe that He will supply the necessary strength that you need. Do not give in the limited thinking. Be willing to stretch your wings and fly. Yes. Hallelujah. Give God space to bless your life. Amen? Ang Diyos po, ipagpapalain po tayo. Ang gawin lang po tayo, let's focus our eyes on Jesus. Kanino mo ba pinopokus yung vision mo? Where are you looking for help? Saan mo inaanap ang iyong tulong? Sabi po sa text, binasa na, fixing our eyes on Jesus. Look unto Jesus. Sa iba pong term po, version po ng Bible. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya, kung palagi pong nakatuon, nakapokus po ang ating paningin sa ating Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Tayo po ay lilipad. Lalakan man tayo, hindi mapapagod. Dahil po ang kalakasan ng Panginoon ay nasa atin. Tandaan po natin yun.
Jesus shows us the course. He demonstrates the proper attitude. He sets the pace. He leads us the victory. Binigyan po tayo, demonstrate po ng ating Panginoon kung paano takbuhin yung course niya nung siya nabubuhay sa mundong ito. Kaya binigyan po tayong mabuting halimbawa upang sundan po natin. Kung nakaya ng ating Panginoon, kakayanin din po natin. O sabihin po na, siyempre, Diyos, hindi po, tandaan po natin, namuhay ang Panginoon, kagaya nating mga tao. Ibig sabihin po, nakaranas din po siya ng mga trials, mga kagayang dinadaanan po natin. Dahil naging tao po siya. Hindi po siya Diyos. Kasi nung Diyos po siya, nakakaranas ng trial, magican niya, meto mo po salita. Milako po itong pagsubok ito. Pero, may pong kalupatapong tao. Aranasan na po. Yapin, dinemonstrate na po kay katano, makana niya magtagumpi, tamo rin po. Yan po ing panuwalan tamo. Yan po. He leads us to victory. Praise God. Kaya, keep on focus, our God. He is our all-sufficient resources. Jesus fuels our faith, the author and perfecter of our faith. As the leader and completer of the faith, Christ has blazed the trail for us and has completed the course. Jesus is the one whom our faith is founded. He is both the cornerstone and capstone. Kaya, the author and perfecter of our faith. Okay? The author and finisher of our faith sa ibang version. Kaya po, huwag na po tayong maganap. I-focus yung ating paningin. Kay Jesus lang po natin i-focus yung ating paningin. Kung gusto po nating maging matagumpay sa buhay po natin, yung lakarin po natin sa buhay. Praise God. He is the unshakable ground on which our hope and salvation rests. Without Him, our faith is futile, and we have no basis for belief. Jesus anticipates our joy, who for the joy set before Him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. And then, let's focus our mind. Kanina, let's focus our vision to God, and let's focus our mind. Ano po pa ang iniisip natin? Is our model worth emulating po. Siya po ang dapat nating modelong ating sundan. Meron po tayong mga crowd witnesses. Kanina, nasabi ko po, sila po ay nagkamali, pero ang ating Panginoon is a perfect. Kaya po, kung nakayanan ng ating mga witnesses, yung kanilang takbuhin, nakayanan po nating Panginoong Jesucristo, makakayanan din po natin sa panahon natin. Remember, tayo po ang mga contestant sa panahon nito. We are the runners. Tayo po, sila po yung mga crowd natin, sila po yung nanonood sa atin. Sila po ang nagtutulak sa atin upang makayanin po natin ang ating pagtakbo. Okay, praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Okay po, sa aking conclusion, patapos na po ako. Praise God. Remember Peter, tandaan po natin yung sa Matthew. Remember Peter stepping out of the boat to walk on the water and come to Jesus. Started out well, but then lost his focus on Jesus. Started looking around the impossibility of the task and quickly started to sink. Nung po ang si Pedro, o nung si Jesus po imit niya sa lake po, sa ibabaw ng lake, ang kanyang mga disipulo, at nakita po ng mga apostol, ng mga disciples, na naglalakad si Jesus sa ibabaw ng lake. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, gusto kong pumarian sa iyong kinalalagyan. Sabi ni Apostol Pedro. Sabi ni Jesus, come, pumunta ka sa akin, lumapit ka. And then, kalapit po siya. When suddenly, nakita po ni Apostol Pedro, yung mga bagyo, mga hangin na dumating dun sa lake na yun. Suddenly, tinignan niyo po ang ngayong yun, and then he started to sink. Nagumpisa na po siyang lumubog. Dahil po, inalis niya yung focus niya kay Jesus, tinignan niyo yung possibility sa kanyang task, tinignan niya yung mga problems na kanyang nararanasan sa panahon na yun, kaya bigla siyang lumubog. Napakaganda po sa ating pagtuon natin sa ating Panginoon. Sabi nga po, one of the basic teachings of Christianity is so simple. It is not how you start that matters, it is how you finish. Tandaan po natin, one of the basic teachings of Christianity is so simple. It is not how you start that matters, it is how you finish.
Maaari po, hindi po maganda ang simulain natin. Maaari pong katulad tayo ni Pedro. May biglang dumating na trial sa buhay po natin. Bigla tayo pong nagsink. Minentrata ng panglumbog, king kakatamong kasalpantayanan. Maaari po, ringalo at tinalikod na po ng Lord. Tandaan po natin, it's a matter how you finish. Kailangan po natin tapusin yung ating takbuhin. Jesus made clear that those who endure to the end will be saved. Ang sino mang magtitis hanggang wakas, sila ang maliligtas. Hallelujah. And of course, ultimately, the finish line is about there to eternity in heaven. Ang finish line lang po natin ay yung eternity from heaven kapag nawala na po dito tayo sa mundo. Ang race course po natin, papunta sa eternity. Tandaan po natin. Sabi nga po dito, run well and end well with a great legacy or significance. Kaya tumakbo po tayo ng mabuti at tapusin po natin ang takbuhin ito with legacy and significance sa mundong ito. Tandaan po natin, kung mali man ang pasimula mo, ang importante kung paano ka nagtapos sa iyong lakarin na maging matagumpay. At may dadalhin po tayo, may iiwan po tayong legacy and significance. At darating ang araw, tayo na po, kapag wala na tayo sa mundo, tayo na po ang pinag-uusapan, makakasama na po tayo sa mga crowds of witnesses sa buhay po natin. Kaya, umpisan po natin, run well and end well with a great legacy. Yan po ang sinasabi natin. Kaya keep running your race. Keep focusing on Jesus. Tanda po natin, keep your race, keep focusing on Jesus. Salamat po, Panginoon. Sige po, manalangin po tayo.